Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout Cruel Consuegra, shoutout kay De Guzman JP. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat ang malaking palakol ay hindi pa dumampi sa katawan ng Luroxen, ang lakas ng hangin na dala ng malaking palakol ay mahirap hipan, at ang ibabaw ng Luroxen ay parang pinuputol ng kutsilyo. Si Luroxen, na malayo at ipinagmamalaki sa kanyang sarili, ay nasa oras na ito. Sa wakas, kapag nag-aaway sila, puno sila ng kidlat at bato. Lalong bumilis ang tibok ng puso at nasilaw. Sa isang tiyak na lawak, karamihan sa kanila ay mapapanood lamang ang kaguluhan, at ang kanilang paglilinang ay hindi nakikita na sila ay nakagawa na ng 10,000 mga galaw sa loob ng ilang minuto at segundo, at maaari silang magpabalik-balik ng hindi mabilang na beses. Bang! Sa isang malaking pagsabog, isang malaking liwanag ang sumabog sa kalangitan. Ang Aaron at Luhuzhen ay umatras ng ilang metro bawat isa. Nagkatinginan ang dalawang tao sa ere. Aaron mukha kong hamog na nagyelo, dugo pulang mata sa kasindek-sindek. Ang mga mata ni Luhuzhen ay singkit at matigas, ngunit ang kanyang kanang kamay sa likod niya ay bahagyang namamanhid, at ang kanyang puso ay mas nabigla. Kill another roar. Aaron right hand black gas condensation, isang direktang pag-atake upang mapabilis, ikaw. Galit na tiningnan ni Luhuzhen si Aaron, ang pag-atake ay napakatindi, hindi nagagalit ang tigre. Akala mo talaga isa kang pas ang may sakit. Pupunta ka, hindi ba? Mananatili ako sa iyo. Sa harap ng simple at prangka na panghihikayat ni Aaron, naramdaman ni Luhuzhen na wala siyang liwanag sa kanyang mukha. Nakapag-concentrate siya dito. Hindi na siya nagsalita pa at umakyat na. Isang itim, isang ginto, isang diablo at isang Diyos, tipunin ang kanilang mga kanang kamao, ganap na ibinaba ang kanilang depensa at pag-atake sa isang buong paraan. Halika sa dalawang kamao upang pumutok. Double fist pick, purong kompetisyon ng lakas, purong tunggalian ng atake. Ang dulo ng karayom sa trigo. Bang! Nang magsalubong ang dalawang kamao, biglang kumislap ang anino ng Magic Dragon sa likod ng Aaron, bamuka ang bibig ng dragon, at umuungal. Lumilitaw ang gininto ang liwanag sa likod ni Luhuzhen, at isang gintong lalaki ang nakatayong nakakross ang paa. Mahigpit at masikip, ang anino ng Magic Dragon ay nagiging itim na chi at dumiretso palayo sa braso ni Aaron. Ang Jinman ay nagiging gininto ang liwanag at pag-atake mula sa braso ni Luhuzhen. Dalawang hininga ay nagsalubong, sa dagandong, ang mga alon ng hangin ay bumabagsak sa lupa, ang lupa ay nanginginig, ang bundok ay umuuga, ang mga halaman ay nahuhulog. Sa kalangitan, ang mga ulap ay nagbabago at ang mga stratoform na ulap ay gumugulong. Pagkatapos, ang mga epekto ng pagsabog ay kumalat at kumalat. Boom! Kahit na mayroong pader ng enerhiya na protektahan, ang nakakalat na alyansa ay direktang sinira ni Yue. 10,000 tao ang direktang binawi ni Yue. Ang gininto ang liwanag na hangganan sa tuktok ng asol na bundok ay halos pira-piraso din sa Yue. Damn it! What the hell? Sa gilid ng mga nakakalat na tao, isang malaking grupo ng mga tao ang nagpupumilit na bumangon mula sa lupa at sumigaw dahil sa gulat. Bahagyang nakaharang ang kamay ni Ye Gucheng sa harap ng kanyang noo. Nang ang epekto ay mga hit,
Bagamat alam niyang may golden energy shield para protektahan ang mga ito, hindi niya namamalayan na tinatakpan ng kanyang kamay ang kanyang katawan. Dahil ramdam niya na ang epekto ng pagsabog ay napakalakas, kaya siya ay may isang hindi sinasadyang pagkilos sa gitna ng pagsabog. Ang puso ni Ye Gotcheng ay lubhang masama, dahil hindi ang iba ang gumagawa ng ganoong mga epekto, ngunit sina Aaron at Lu Wuzhen. Manalo man siya o matalo, hindi niya maitatanggi na ang Aaron ay nawala mula sa pagiging isang walang silbi. Alipin ng nihilismo sa ngayon ay kayang makipaglaban sa tunay na Diyos, gayunpaman, siya, ang nihilismong henyo na may mataas na pagpapahalaga sa sarili, ay maaari lamang makatikim ng pait ng bawat lasa ng pagsabog ay unti-unting naglaho. Tumayo si Lu Wuzhen sa hangin habang nakahawak ang mga kamay at nakabuka ang dibdib. Siya ay nagmamalaki sa hangin, at ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ay walang alinlangan na nahayag. Sa kabilang banda, ang itim na hangin ay nagsimulang maglaho, at lahat ay nakatitig dito nang nanlalaki ang mga mata at kaba. Nang mabagal ang simoy ng hangin, mas mabilis na kumalat ang itim na hangin, ngunit nang kumalat ang itim na hangin, tumambad ang Aaron, na nakatayo rin doon na may dugo, puting balat at itim na litid. Nakatayo siya ng malayo, walang awa at malamig. Diyos ko, may mga taong baliw na hinihila ang kanilang buhok, dahil ang eksena ay hindi kapanipaniwala. At tunay na Diyos direktang kaya bukas na pagtatanggol ng pag-atake. Aaron, kahit pa matatag tumayo walang laman, ano ang ibig sabihin nito? Yung tipong kayang harapin ang totoong Diyos ng ganito. Imposible, imposible. Ang tunay na Diyos ay ang pinakamalakas sa mundo. Kahit na ito ay isang maluwag na immortal na wala sa mundo at nakatayo sa tuktok ng mga tao, imposibleng magkaroon ng lakas na lumaban ng napakadamana at sa harap lamang ng tunay Diyos. Itong Aaron. Pervert. Nasabi ko na ang Aaron ay gumawa ng hindi mabilang na mga himala ngayon, ito ay dapat na okay. Hindi ito Aaron, kundi ang Magic Dragon na nakulong sa Dragon Mountain. Tapos na. Kung nilamon na ng Magic Dragon ang Aaron at napakalakas pa rin pagkatapos ng reincarnation, hindi na magsisimula ang mundo ng 8 panig, sa isang malaking sakuna. Maraming tao ang nagtitinginan kapag sinasabi nila ito. Oo, sisirain ng gayong makapangyarihang demonyo ang lahat ng buhay sa hinaharap. Ang mga minsang nakatalo sa Magic Dragon ay matinding gagantihan ng Magic Dragon. Suportahan si Lu Zenshan at sirain ang Magic Dragon. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, tapos ang dami ding nagkalat na tao. For a time, sobrang passionate ang crowd. Kuya Ao, may sumigaw na dyan. Napaatras si Wang Janzi mula sa pagkagulat sa mga sigaw. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling sabi niya. Sinabi niya na nag-aalala siya tungkol sa mga karaniwang tao sa mundo, ngunit hindi tungkol sa kanilang sariling kaligtasan. Nakahanap na lang siya ng mataas na dahilan sa ngalan ng hustisya. Lumiit ang kilay ni Aoshi at tumingin sa malayo, ngunit puno ng pag-iisip ang kanyang puso. Aaron at Lu Wuzhen away, nakita niya sa mga mata, nagulat sa puso. Hindi tulad ng iba, hindi nakita ni Aoshi ang kaguluhan, ngunit ang paraan upang makita ito. Katulad nito, bilang isang tunay na Diyos, kitang-kita niya ang bawat round ng laban sa pagitan ng Aaron at Lu Wuzhen. Pero dahil na rin sa nakikita niya, mas nabigla ang puso niya kaysa sa iba. Sinusuportahan ng lahat si Lu Wuzhen upang sirain ang Magic Dragon, ngunit sa mga mata ni Aoshi, magagawa ba ito ni Lu Wuzhen? Sigaw. Marahan na ngumiti si Aoshi at may panghahamak na sinabi, so ano? Gusto mo bang pumatay ng tao sa pamamagitan lamang ng mga bluff na ito? Aulaw, ibig mong sabihin. Naguguluhan si Wang Huanji. Bagamat talagang nabigla ang Aaron sa mga tao na kumain ng atake ni Lu Wuzhen, ano? Nasugatan na si Lu Wuzhen nang iligtas niya ang mga tao, kaya nabawasan ng husto ang kanyang lakas. Pero kahit ganun, hindi siya nagpatalo. Ito ay sapat na upang ipakita na ang tunay na Diyos ay napakakapangyarihan, at hindi ito kasing simple ng bravado. Naguguluhan din ang mga tao na nakatingin kay Aoshi, mahirap intindihin kung bakit niya sasabihin ang mga ganoong salita. Si Ye Gotcheng ay isang hakbang pasulong, medyo hindi nasisiyahan sa paraan, malubhang may sakit sa katawan, maaari pa ring kunin ang pag-atake ng Aaron, at halatang sinakop ang kalamangan. Aaron kahit na angkinan ng Magic Dragon, ngunit gayon din, Lolo,
natatakot akong mag-alala katungkol dito. Ashi biglang malamig na mukha, yumuko ng inumin, tanga. Dahan-dahan, pakilyusan ang mga tao at mga kabayo upang tulungan ang tuktok ng asol na bundok na suportahan ang hadlang ng depensa. Lahat kayo ay hindi makakalabas ng walang utos ko, okay? Sabi ni Aoshi. Naguluhan si Wang, ngunit saglit na nag-alinlangan, tumango, oo. Natahimik si Aoshi at napabuntong hininga. Sa oras na ito, lumapit siya kay Lu Yongsheng, na nagligtas kay Lu Ruoxen. Nakita ko si Aulao, Lolo Au. Nakita ng ilang tao si Aoshi na lumapit, sumaludo ng may paggalang, nasaraan ng loob ang mukha, labis na napahiya. Ziner, nawala na ba talaga sa isip si Aaron? Natahimik sandali si Lu Ruoxen, nag-alinlangan at tumango, oo. Well, bahagyang sumimangot si Aoshi at tumangala sa kabilang dulo ng kanyang mata, alam ko. Pumunta ka sa likod at magpahinga. Panipi, Lolo Au, bakit mo natanong si Lu Ruoxen na isang hakbang lang? Hindi niya maiwasang ma-curious. It's okay. Don't worry. Bilang isang demonyo, hindi ko siya hahayaang maging walang ingat. Hindi, lolo ko na ang bahala. Nagbitaw ng salita si Lu Ruoxen at tumalikod para umalis. Kapag si Lu Ruoxen ay napakalamig at mayabang, sila Gucheng at Wang Janzi ay nagkatinginan ng magkaharap. Gayunpaman, kahit na hindi sila nasisiyahan sa kawalang galang ni Lu Ruoxen kay Aoshi, sumasang-ayon sila sa mga salita ni Lu Ruoxen sa kanilang puso. Hindi ko alam kung anong kilay ang dapat hawakan ni Aoshi sa harap ng babaeng ito. Isang ngiti lang si Aoshi, mga kamay sa likod ng negatibong kinatatayuan, kalmado. Sa kaibahan, si Lu Wuzhen ay hindi casual na gaya niya. Bagamat dinadala rin niya ang araw gamit ang kanyang likod na kamay, ang kanyang mukha ay may tiwala sa sarili, ngunit ang kanyang puso ay parang tubig sa dagat sa oras ng tsunami, hindi lang kasing simple ng maalon na alon, kundi maging. Ang hangin ay napakalakas, na ito ay higit pa sa isang pagkabigla. Nakatago sa likod ng kanang kamao, may batik-batik na dugo na bahagyang tumutulo mula sa palad, ang sakit sa kanang braso ay malalim sa bone marrow. Kahit na siya ay may sakit, ang kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Siya ay napakaganda na siya ay magdurusa ng isang malaking pagkawala sa ilalim ng pag-atake ng Aaron. Kasabay nito, siya ay labis na nagalit, ngunit mayroon ding ilang matagal na takot tungkol sa ganap na enchanted Aaron sa kanyang harapan. Ngunit ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ay hindi malalabag, at ang mukha ng pamilyang Lu ay hindi pinapayagang madungisan ng sinuman. Ipagpipilitan niya ito, yung humahad lang sa akin, mamatay. Isang malamig na boses ang inumin, Han 3,000 ngipin galit boses isang dagandong, isang acceleration, at patungo sa Lu Wuzhen rush. Halika na. Sa harap ng muling pag-atake ng Aaron, si Lu Wuzhen ay hindi nang ahas na piliing tumama muli ng malakas. Kaya niyang igalaw ang kamay niya. Isang banal na liwanag ang agad na lumitaw sa hangin. Sa pamamagitan ng isang stroke sa kamay ni Lu Wuzhen, ang banal na liwanag ay lumawak tulad ng Japan, na pinalitan ang katawan ni Lu Wuzhen at direktang hamarang sa Aaron. Ang Aaron ay agad na napunta sa banal na liwanag. Nakulong sumpa ng Diyos. Oo, sa isang magaan na inumin, ang gininto ang liwanag sa kamay ni Lu Wuzhen ay kumislap, at isang streamer ang direktang sumambulat mula sa kanyang kamay at direktang itinuro sa bilog ng banal na liwanag. Biglang naging maunlad si Jinmang, at si Aaron, na pumasok, ay hindi makakita ng bakas, at hindi gumagalaw sa gintong bilog. Mabuti, magaling, sasabihin ko na ang tunay na Diyos ay ang tunay na Diyos, na maaaring pagnanasaan ng iba. Ang mahiwagang dragon na iyon o Aaron ay talagang hanggal. Kung ako ay magpapalayas sa oras na ito, bakit ko pa hahawakan ang kilay na ito? Nakita ng isang grupo ng mga tao na si Jin Guang ay nakulong hanggang mamatay ng Aaron, at lahat sila ay napakasaya. Maging ang ilang tao na sumuporta sa Aaron ay bumaling kay Lu Wuzhen at nambobola siya. Iilan lamang sa kanila ang naging tapat na tagahanga ng Aaron. Ngayon ay kailangan nilang ibaba ang kanilang mga ulo at malungkot. Mr. Au, mukhang masyado kang nag-aalala. Wang Huanji sa oras na ito ay hindi rin maiwasang mapabuntong hininga, nakangiting sabi. Bagamat ito ang may huling say, talagang iisipin ni Wang Huanji ang isang nalulumbay na espirito sa kanyang puso. Pagkatapos niyang mapunta sa mundo, siya na ang magsasabi kung ano ang dapat niyang gawin.
Bagamat ito ay dapat na totoo, si Wang Wanzi ay may napakaraming nasasakupan kung tutuusin. Kailangan niya ang kanyang prestihiyo. Oo, Mr. Aw, wala kang masyadong alam sa mga tao at bagay. Hindi kasing lakas ng iniisip mo ang Aaron. Sa huli, siya ay walang iba kundi ang sayang ng aking nihilistic na pamilya. Pero may swerte siya. Siya palaging may ilang magagandang pagkakataon at masamang kapalaran, na ginagawang makatakas sa panganib ng maraming beses, gayunpaman, siya ay talagang nasubak, ito ay ganoon talaga. Sinamantala ni Ye Gotcheng ang pagkakataon at nagsalita. Natural, hindi niya sinuportahan si Wang Duzi, ngunit gusto niyang sugpuin ang Aaron. Ito ba, hindi ibinaba ni Ashi ang anumang pagbabantay, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa banal na liwanag sa hangin. Gayunpaman, halos sa oras na ito, sa tahimik na banal na liwanag, biglang mas tahimik, kung hindi si Lu Wuzhen ay gumagamit ng streamer upang mapanatili ang enerhiya ng banal na liwanag, kung gayon maaari itong ilarawan bilang patay na tubig pa rin ngayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.